Okay. Idol, sa ating sumbong at aksyon, nandito si Freddy Rebatis Windel de Leon. Reklamo nila ang kanilang kumpanya dahil sa palaging atrasado ang kanilang sweldo. Naku, ito na. Ito na naman. Hulaan ko, walang 13-month pay siguro to. Na naman, Idol. Benefits, mga ganun. Pasok kayo. Galing ata sila sa baba kanina. Ito ba yung galing sa ano? Okay, good. Sa itimbre. Kinapos na sa oras. Pasok po kayo. Oh, yung yung camera. Yoko po. Tricia, yung camera. Ayoko may mauntog na mga complaint natin. Marami nang nauntog dyan. Salarin tong camera pag hindi nyo na-adjust. Yan. Okay. Sir Freddy. Sino si Sir Freddy? At si Sir Wendell? Okay. Ano po inyong reklamo? Nakikinig na po ang inyong HR? Sir, nirereklamo po namin po yung sahod namin na delay po. Ginagawa pong hulugan po yung sahod namin sa Rappi. Hulugan? Opo. Dapat February 2 po, sir, sa sahod na po kami. Weekly po yung sahod namin. Ginawa po, pinangakuan kami, pulis po daw nila ibibigay. Pinabali kami ng 500, ang sabi nila, pagkasyahin po daw namin yung 500 na sa 2 araw na kasi wala po daw silang pera. 500 sa 2 araw pagkasyahin? Opo. Paano may pagkasya yung 500? Lalo pat kung meron kang pamilya at may mga anak ka, tapos mamamasahe ka pa. Di ba? Lukuhan yun. Sige, kausapin natin si Mr. Kevin J. Jacinto, yung inyong HR officer. Kilala niyo po siya? Opo. Sir Kevin, magandang hapon po. Mr. Jacinto. Hello, good afternoon po. Sir, andito po yung inyo pong mga tauhan. Baka sir, pwedeng pakibigay na po yung kanilang mga sweldo. Actually po, sir, as per advice po ng accounting, sir, na-deposit na po yung mga remaining balances po ng aming workers. Ano po, Sir Kevin? Na-deposit na po yung mga remaining balances po ng aming workers. Saan pong bangko? Sorry po? Sa ano po nila? Na-deposit sa account nila? Yes po, sir. Okay. So pwede nila may check yan ngayon at magre-reflect na doon sa balance? Yes po, sir. Pwede na po nilang i-check po. Okay. Sandali po sir, Sir Kevin. Sir Freddy, na-deposit na raw. Opo, sige po. Yun na po. Yung pangalawang reklamo po namin, sir, yung benefits po namin, sir, hindi na hinuhulugan. Yung benefits, yung kinakaltasan po kami. Pero hindi nahulog? Hindi hinuhulog okay. po. Sir Kevin. 6 months na po yung hindi nahuhulog, sir. Sige. Sir Kevin. Sir. Okay. Okay na yung sweldo. Salamat. Okay. Pero yung daw sa benefits, kinakaltasan naman sila pero hindi naman daw hinuhulog. Paano yan, Sir Kevin? With regards po that, Sir Rafi, i-check po namin po, sir, kung kompleto po yung benefits po na pinasa po nila. Kasi may mga times po kasi na pumupunta po kasi kami dun sa site nila, nire-remind po namin lahat ng mga benefits nila. Tapos kapag chine-check po namin kasi, minsan wala po. Tawag nito, nire-remind namin sila, sir. Tapos kapag sinabi na may binigay na daw sila sa amin pero wala pa. Kaya hindi po namin okay. sila... Sir, marami ka mga sinabi, hindi ko naintindihan halos lahat. In short, ano ibig sabihin nun? Kapag po walang mga benefits na pinasa sa office, meaning hindi po namin sila kinakaltasan. Pero kapag meron po silang pinasa tapos nakakaltasan po... Ibig sabihin yung mga requirements, yung mga papel, dokumento para doon sa benefits. Wala silang pinasa, kaya wala rin kayong naihulog. Yes po, sir. Kaya po nire-require po namin silang, bago sila pumasok dito sa aming company, nire-require po namin silang magpasa ng mga documents. Okay. Kung ganon, sir, habang wala pa silang pinapasa na documents, sana hindi nyo muna kinakaltasan sila. Ay, hindi po namin po sila kinakaltasan, sir, kapag wala po nila silang... Hindi, sir? Kinakaltasan nyo po kami, sir. Andito, dala-dala po namin yung payslip namin. Kung ganun man, sir, tingnan po namin kung may mga papers po sila dito. Sir, meron nga. Meron, no? May mga kaltas. So, sir, i-update nyo po yung kanila pong mga benefits. At kapag hindi nyo po na-update to, hindi nyo kayong may update, pakirefund na lang yung mga naikaltas. Okay sa inyo yun? Sure po, sir. No problem po, sir. Okay, good. Okay na. Tapos meron pa po dito sa amin meron pa. kasama namin. Wala pa po sa minimum, sir. Wala po sa minimum. Hey. Magkano? Dalawa po yan po sila, labor, sir. Magkano? 450. Quezon City ba kayo? Manila? Saan po?
Hindi, saan po kayo nagtatrabaho? Sa Makati po. Makati, okay. So Sir Kevin, ang minimum ngayon is 537 na, FYI. Oh. So yun sir, yung short sa kanilang minimum wage, yun po ay back pay. Pakibigyan na ni Sir Kevin. Actually, inaayos na po namin po yung sahod ng mga workers po namin. Yung sa wage distortion po na tinatawag po, yun po yung inaayos po ng HR supervisor po namin, sir. Kaya nga sir, I understand. Salamat po Sir Kevin. Pero ang gusto ko po mangyari, kailangan sir, yung mga short na hindi naibigay sa kanila dahil below minimum wage, pakibigay lang po. Naayos nyo na nga, okay, sabihin na natin, inaayos nyo pa lang. Pero dapat sir, ibigay nyo. Yes po, sir. From day one. From day one. Po, sir. Don't worry po. Matatrack po namin po yan. Sige. Sir, doon na lang kayo magkaayusan sa dole. Yung sa sweldo, nasa ATM na. Yung mga, sabi nyo, okay na, walang problema. Doon lang po siguro sa dole kayo magkaayusan. Okay, Sir Kevin? Sige po, sir. Pero kunin ko na lang din po yung lahat ng pangalan po ng workers namin para po ma-arrange po namin. Yung mga papers. Sige, madali palang kausap tong HR nyo. Sir Kevin, wag nyo ibaba ang telepono. Mamaya, pag-uusap kayo ng mga staff mo doon sa kabilang booth. Salamat po, Sir Kevin, Mr. Jacinto. Thank you. Alright, thank you po. Opo. Sir Freddy, Sir Windel, Yes, okay na, yes, check sir. nyo na ngayon pagbaba sa bangko, yung ATM ninyo, kung may laman nga. And then pangalawa, doon sa mga iba pang bagay na kailangan maayos, doon natin sa dole ayusin to. Okay? Sige po sir, maraming salamat po sir, Salamat po. idol. Thank you po, thank you. Okay. Meron tayong batas tungkol sa minimum wage. Pero hindi na susunod. Meron tayong batas tungkol sa 13-month pay. Pero maraming hindi sumusunod. Yes. Hindi nabibigay. Meron tayong batas tungkol doon sa pagbibigay ng benefits sa lahat ng mga manggagawa. Pero hindi naman ibibigay sa mga manggagawa yung mga benefits na yun. Kulang sa implementation. Kulang sa ngipin. Kulang sa pag-implement. Masakit po kasi, sa totoo lang po, nakaka-stress na araw-araw makakita ho kami na mga manggagawa natin pupunta rito at pumipila, malungkot. Ang iba sa kanila hindi pa nakakain. Ang iba nangutang ng pamasahe. Kaya nga, kami na ho namamasahe niya para makauwi sila. Kung minsan galing po sa probinsya. Yes. Na hindi sila nabibigyan ng tamang pasahod. Hindi sila nabibigyan ng 13-month pay. Hindi sila nabibigyan ng benepisyo. Everyday go po, ganun yung problemang aming natatanggap dito. Nakakasama ng loob na bakit katagal-tagal ng panahon hindi pa rin kayang tuldukan ng mga kinaukulan itong seryosong problema to ng ating mga manggagawa. Para sa kalaman ng lahat, kung wala po yung manggagawa, anong gagawin ng mga malalaking korporasyon na yan, mga multinational companies pa, kung wala yung mga manggagawa? Yan dapat ang palagi isa-isip ninyo, natin lahat. Ako dahil employer din ako. Isipin natin naman yung kalagayan ng mga manggagawa. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala itong kumpanya natin. Wala tayo. Na-reach natin yung kinaruruan natin as an employer, as a company, because of the manggagawa. Sige nga, kung walang manggagawa, anong gagawin mo sa kumpanya mo? Ikaw ang magtatrabaho? Ikaw gagawa sa lahat? No way. So, galangin po natin ating mga manggagawa. We have to respect them and we have to honor them. We should give it to them. Yun lang po ang aking stand. Yun talaga, para sa akin, ang stress. Noon pa, lalo pa sa mga SG. Yes. Maraming setting yan. Pagtatrabahuin mo ng 12, 15, kuminsan 18 hours, Straight. 7 days a week. Tapos pagdating ng sweldo, anlit na nga, inapin mo na nga, kakaltasan mo pa, nanakawan mo, na kung ano-anong klaseng deduction na hindi mo ma-explain. Di ba? Yun yung masakit. Nakaka-stress po yun para sa amin. Yung bang nakaka-frustrate na, shit, ba't nangyayari pa rin to? Hanggang ngayon, it keeps on happening. Palaging lugi yung mga manggagawa natin. I'm not
anti-company ha, don't get me wrong. Because I also own a company. Ang sa akin lang, kailangan po i-honor natin yung ating mga manggagawa. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala po tayo.